Magandang araw mga classmates. Kumusta na ang negosyo nyo? Alam ko naman na madaming nakatutok dito sa ating channel dahil sa pag-ooperate ng financing company. Alam nyo kasi mga classmates, hindi lang dapat sa collector tayo nakafocus pagdating sa ganitong negosyo, kundi kailangan din natin mag-focus sa magmamanage nito. Maaaring ang iba sa inyo ay wala pang manager o walang nagmamanage talaga ng kanilang financing company at malamang kung ikaw ang may-ari nito ay ikaw ang nakatutok dito. Okay naman ang ganito sa simula. Pero ang tip ko sa inyo mga classmates ay pagkalipas ng 2 o 3 taon ng pagmamanage nyo o pag-ooperate nyo ng inyong lending o microfinance business, mas maganda na makapag-hire na kayo ng sarili nyong manager. Hindi kasi pwedeng habang araw na puro ikaw ang tumatrabaho dyan. Dahil kapag ganun ang mindset mo, hindi mo yan mapapalaki o mahihirapan ka kapag naging 10 branch na yan. Ang kadalasan kasing dahilan ng marami, natatakot siyang mawala ng pera o natatakot siyang kurakutin lang ito ng i-hire niyang tao. Well, tama naman sila na baka mawala ang pera o baka magsabuatan lang ang mga tao sa loob. Pero yan classmate ay depende sa ginagawa mong operation sa iyong negosyo. May mga proseso kasi ang operation mga classmates at siguro sa mga susunod nating video ay tatalakayin natin ito. Nandyan din kasi ang audit department para makatulong mong manghuli sa mga magnanakaw sa loob ng iyong opisina. Anyway, kung nagpaplano ka magpalaki ng negosyo mo classmate, lalong-lalo na sa mga may lending o microfinance, kakailanganin mo na isang magaling na manager at kailangan na ito ang mag-manage sa whole operations mo. Kumbaga, i-replicate mo ang sarili mo at yung manager mo na lang ang kakausapin mo kung ano ang mangyayari sa negosyo mo. May mga bagay tayong dapat tandaan sa pag-hire ng tamang manager sa iyong lending o microfinance business. At ang una na nga dito mga classmates ay dapat na maabilidad at madiskarte sa paghahanap ng kliyente. Oo, may marketing officer tayo para maghanap ng papautangin. Pero hindi nangangahulugan mga classmates na iaasa na lang natin lahat sa marketing officer natin. Mas maganda mga classmates na pati ang manager mo ay marunong mag-market. Ano ba ang kahalagahan na marunong din siya mag-market? Simple lang naman. Isipin nyo kung tinatamad ang inyong marketing officer o kaya naman walang-wala talaga siyang mahanap na kliyente. Di ba mas maganda na kapag bumababa ang output ng opisina mo ay mismong si manager ang naghahanap ng kliyente? Sa ganitong paraan mga classmates, mas magiging madali kay manager na mag-manage ng opisina dahil hindi siya matatakot na umalis ang sales niya dahil maski siya ay pwede mag-sales. Ay kalawa naman na katangian na dapat natin makita sa i-hire nating manager ay marunong siya makipag-usap at mag-CI ng kliyente. Napaka-importante nito mga classmates. Dahil kung hindi siya marunong makipag-usap o mag-CI sa mga kliyente, maaaring maloko lang siya ng mga kolektor sa opisina lalong-lalo na kung ang kolektor na mai-hire niya ay pasaway. Madami pa naman ang kliyente na magaling mag-imbento ng kwento para lang makautang. At kapag hindi ito na-assess mabuti ng ating opisina, siguradong sasakit ang ulo ng nagmamanage dito. Ang ikatlong katangian naman mga classmates na kailangan sa isang manager ay marunong gumawa ng reports at updates ng operation ng opisina. Siyempre mga classmates, dahil siya ang manager mo, siya ang gagawa ng mga dapat ay ikaw ang gagawa. Importante na proactive siya at marunong siya mag-anticipate ng pwedeng mangyari. Dapat ay nakakagawa din siya ng report kung ano ang status ng collections o credit operations department. Baka mamaya kasi mga classmates, wala na palang nasisingil ang mga kolektor mo, hindi pa din gumagawa ng report si manager o kaya naman ay hindi man lang aksyonan ang na-encounter niyang problema. Dapat nating iwasan ma-hire ang ganitong klase ng manager mga classmates. Ang ikaapat o huli ay kayang maningil ng mga mispayments o past due ng mga kliyente. Isa ito sa mahirap na part na kailangan gampanan na magiging manager natin mga classmates. Hindi kasi may iwasan na may mga mispayments talaga ang mga kliyente natin lalo na kung na-aksidente, namatayan o nagkasakit ang mismong kliyente natin. Kaya ang kailangan gawin dito ni manager ay siya mismo makikipag-usap sa kliyente para malaman ang status nito at matulungan ang kliyente kung kaya ng opisina. Maaaring magkaroon sila ng kasunduan kung kailan ulit magbabayad si client o kaya naman ay kailangang makuha ni manager ang full payment ni client base sa napagkasunduan nilang araw. Ilan lamang ito sa mga katangian na kailangan mayroon ang mai-hire nating manager. Kung may naiisip pa kayo idagdag dito mga classmates ay pakisulat naman sa comment section natin sa ibaba para magkaroon din kami ng idea at magkatulungan tayo. Ayos? Ano mga classmates, may natutunan ba kayo sa mga tinalakay natin ngayon? Sana ay nakapulot kayo ng idea dito at magamit natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay para tayo ay umasenso at makapagtayo na din kayo ng sarili nyong negosyo. At bago tayo maghiwa-hiwalay mga classmates, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel ay pakihit naman ang subscribe button at pakiclick mo na din ang notification bell para palagi kang updated dito sa ating klase. Madalas ay nag-upload tayo ng video dito na maaaring makatulong sa atin sa pag-abot sa ating mga pangarap.
At kung may mga kaibigan o kakilala din kayo mga classmates na sa tingin nyo ay matutulungan natin, ay pakishare naman ang video natin na to para mas lumaki pa ang community natin. Stay tuned lang kayo mga classmates at magkita-kita na lang ulit tayo sa ating next video.